day everyone! Service required, yan ba yung lumalabas sa mga printer nyo na Epson L805? Kailangan nyo na ng resetter. Ang kailangan nyo lang na application ay Inkscape WIC Ads Program for L805. Yan po ay mga resetter na gagamitin natin ngayon sa tutorial. So unang-una, gagawin nyo muna, check muna kayo ng nozzle check para makita nyo kung gaano karami na yung na-print ng inyong printer, kung sulit na ba para mag-reset. Or kahit wag nyo nang antayin na lumabas yung service required, pwede nyo siyang i-reset na. Punta lang kayo sa maintenance. Take note kailangan sulit na yung printer nyo. At least nakadalawang taon na sa gamit. Lalo na kung madalas kayo may maintenance or head clean or flashing, power flashing. Madalas niya mapupuno yung mga waste ink pad nyo. So kung nakapagpalit na kayo ng waste ink pad dun sa previous content natin, panoorin nyo. Dito, check natin kung gaano nakarami na print natin, no? Para makita nyo kung sulit na ba yung mga na-print nyo. Kung nakadalawang taon na or umabot na ng 8,000, sulit na yan. Pwede na kayo mag-reset ng inyong mga printer. Total pages, naka 8,871 na yung na-print sa ating printer. So, sulit na yun para makapag-reset na tayo. Huwag na natin antayin yung service required na lumabas. So, unang-una, punta kayo dito sa may unang program natin, yung WIC, yung kulay blue, yung logo. Run as administrator nyo lang. Tapos, yan, makikita nyo, waste ink counters. So, dito, makikita lang natin kung ilang percentage na, I-click nyo lang yan para makita nyo. Tapos dapat nakasaksak yung mga printer nyo po kailangan naka-on para ma-recognize ng program. So once na lumabas na, read nyo lang, makikita nyo 78%. So 14% na lang lalabas na yung service record. Huwag na po natin antayin yun. Lalo na kung nag-e-events kayo, mas maganda unahan yun at least walang problema, walang hassle. So punta kayo sa pangalawang program natin, yung Ads Pro. Ito yung pinaka-program na gagamitin natin para ma-reset yung printer natin. Punta sa particular adjustment. So punta kayo muna sa may printer information check para makita nyo din yung kung ilan yung na-print saka yung percentage. Katulad nung ginawa natin kanina, pang double check lang din siya. So check nyo lang. Nakita nyo 8,800. Konti lang agwat dun sa may kaninang ginawa natin, sa nozzle check natin. Tapos, punta kayo sa waste ink pad counter para makita nyo yung percentage. Katulad nung sa kanina, yung una natin ginawa, is comparison lang din to. Para makita nyo kung tama ba yung yung program. So, kung mapapansin nyo, 78% yung kanina is 78% din, which is parehas lang. So, ang susunod, initialize nyo lang para mag-start na yung resetting. Click nyo yung OK. So, pag na-OK nyo na yan, pindutin nyo daw yung printer. I-off nyo yung printer. Pag na-off nyo na, antayin nyo lang saglit hanggang mag-off. After ma-off, magpa-prompt siya ng please reboot the printer. Ibig sabihin, i-on nyo na po yung printer. After nyo ma-on yung printer, pipindutin nyo lang yung OK. Tapos, makikita nyo po is tapos na po yung pag-ating reset. Nakita nyo, bumalik na sa 00. Ibig sabihin, na-reset na yung printer nyo na ganyan lumalabas kapag bumili kayo ng bagong printer. 0% po yung paggamit. Pa-like and subscribe po sa ating mga subscriber dyan. Sana marami kayong natutunan. Abang po kayo sa mga bagong videos natin. Nasa description po yung download link ng resetter. Thank you. Pa-subscribe.